to Papa. Hello? Hello? Hello po. Hi, what's your name? Ay, sumagot. Alan Diaz po. I'm sorry, Alan. Alan? Alan Diaz po. Alan. Alan, si Alan na lang. Oo. Sige Alan, welcome dito sa Talk to Papa kasama si Papa Marky at si Papa Is. Balita namin problemado ka daw. Anong nangyari, Alan? Umpisahan mo ang kwento. Ay, hello po. Ako po ay isang stand-up comedian. Stand-up comedian. Ako po ay proud grandfather. Na na-feature na rin po sa iba't ibang segment sa TV. Ayan, so gusto ko lang pong maging inspirasyon of course sa mga kapwa ko LGBT. Gusto ko po maging inspirasyon sa lahat po ng sangkabaklaan sa buong mundo, hindi lang sa mga bading kundi sa mga lesbian din, sa lahat po ng LGBTQIA+ community na hindi po hadlang ay yung kasarian namin para maging kulang kami sa paningin ng ibang tao. Ay, ang Katulad ko, katulad ko, meron akong 2 anak. Uy! 2 lalaking maton na anak. And I'm proud. Maton. Yes, talagang maton talaga at wala nagmana sa akin. Paano nangyari? Paano umabot sa gano'n? Eto na nga. Niligawan ako. Siyempre, Taray, ganda! Ganda! Ganda lang puhunan. Oo. Don't tell me yung naligaw sa'yo, tomboy. Babae. Okay. Oo, tapos siyempre kagwapuan ng lolo mo. Ay, taray. Gwapo ko ng kabataan ko. Ay! Oo. Kaya parang barkada ko lang yung mga anak ko kasi 19 years old ako nag-asawa, tapos 20 years old may anak na ako. Ay, ang bilis. Kaya parang barkada ko lang sila. Kasi inisip ko po talaga na dumaan sa isip ko na pagka tumanda ako, si mag-alaga sa akin. Okay. Kaya naisipan ko po talaga magpamilya. Though it's, So, kailangan may tagapag-alaga ka. Ganon. Hindi, parang lang, naisip ko lang na, kasi lumalaban ako ng mga miski dati. So, parang inisip ko, Diyos ko, pagtanda ko, kaya mangyayari? Kasi ako mag-isip. So, pinush mo na dapat may mag-aalaga sa'yo. Kailangan ako may panakit. Yun yung una. Tsaka, yun yung unang naisip ko. Sana may mag-aalaga sa akin. Pero nawala lahat yun. Nung sinabi ko sa sarili ko na, ay naku, hindi ako pwede maging mabigat. Maging matandang bakla. Yung parang, yung matanda ako, tas bading ako, tas wala akong pamilya. Ay, oo. Nakakasad. Oo, ayoko ng ganun. So parang nabago yung isip ko na ganun, lalo pat syempre, ampon ako, diba? Oo, ilang beses akong pinamigay ng magulang ko. So parang umano sa akin na parang ayoko maging katulad nila ako someday, na parang pinamimigay, tas walang sariling pamilya. Ganun. So, saan mo naman nakilala itong babae na ito? Pwede bang sabihin yung company? Baka hindi. Wag na yung company, anong trabaho niya? Or kung ano siya? Ako noon, merchandiser ako, tapos supervisor siya. Ay! Kabog! Iba yung... Iba ang kagustuhan. Mas matanda sa akin 10 taon. Okay. Tapos syempre, tumibok din yung puso ko. Doon ko napatunayan na, parang feeling ko mayroon akong spot na mayroon akong 3% na spot na lalaki ako. 3% Ganon. Okay. Pwede na itong pagtsagaan, sabi niya. Pwede na itong pagtsagaan, push na to. Hindi, maganda naman yung asawa ko. Maganda naman, black beauty, maganda. Tapos, kaya ko rin nagustuhan kasi mayaman, mahirap ako nun. Ang galing, no? Oo. Hindi. Ang ganda kasi ng plano mo, puro pakabig. Oo, lahat, di ba? Lahat para sa kanya. Nung una yun nung una po yun, yung parang kasi bata pa ako, parang iniisip ko, kailangan kumapit ako sa ganito, sa may pera. Kasi, hanggang sa nawala yun, kasi nagsipag naman ako sa pagtatrabaho. Oo, nag-ibang bansa ako, nagpunta akong Saudi, 5 taon. Tapos sa Japan ako, 3 taon. Bali 8 taon din. Wala naman pwedeng isumbat.
Totoo. Kumbaga kung up to money, diba? Nagtrabaho naman ako. Yes. Diba? Oo, pero sad to say, nagkahiwalay, hindi kami nag-forever. Nako, mga kapuso, mga kabari, bakit kaya aabot sa hiwalayan? Alam ko na kung bakit. Dahil Gusto nyo talaga mabuntis. hindi nagkatotoo. Nako. Sayang naman. Pero nakakatawa, no? In fairness, di ba? Tinray. Hindi, ang maganda kasi sa kanya, may mga bagay siya na gusto. Yes. Na gustong gawin para sa sarili niya. Mm-mm. At gagawa siya ng paraan para magkaroon yun ng kaganapan. Exactly. Kaso, syempre, later on, may mga hindi tayo control na bagay at factors True. na kailangang i-consider. Okay. So, ano ang nangyari sumunod? Ayun na po, parang hindi talaga kami para sa isa't isa siguro, kaya nagkahiwalay po kami. Oh. Anong reason? Kasi nga, babae pa lang gusto niya. Babae seryoso din. ba? Babae din. Oo, nagkaroon siya ng karelasyon na tomboy. Okay. Pero ang magandang nangyari is, nasa akin yung mga anak ko, syempre. Medyo confusing, no? Pinatulan ka kahit ganyan ka. Oo. Pagkatapos 15 years po kaming, kasal kasi kami, syempre asawa, syempre kasal. 15 years after na pag-uwi ko dito sa Pilipinas, galing Japan, hindi ko alam na meron pala siyang jowa. Ganon. So, nalaman mo, nahuli mo, ganon? Inamin niya sa'yo? No, nahuli ko. nahuli mo. So paano yun? Parang dapat ang karibal ko sa'yo ay lalaki, parang ganun. Oo, tapos nalaman mo, babae din pala. So paano yan? Parang paano mo inabsorb? Hindi ako naka-move on ng 4 years siya tayo. Talagang, hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Parang, ayun na, sa ubusin lahat ng pera ko. Bumalik ako sa zero. Tapos, nag-pandemic pa. Yung, alam mo yun, yung parang sinukluban ng langit at lupa. Nag-attempt ako magpakamatay. Ganun. Seryoso? Umabot sa ganun? Pero ikaw, wala ka namang ibang ginagawang misteryo sa buhay? Wala. Never umaura? Never umaura ang person na yarn? Alam mo, sa totoo lang po, kasi sa larangan ng trabaho ko, isa po akong performer. Siyempre, lapitin ako sa mga ganyang tukso-tukso. Pero hanggang entablado lang talaga ako. Wow. Yung parang tinatrabaho ko yung mga customer ko na entablado lang na sa stage lang. Pag lang ako, magpapatawa, magaganyan, may makikipagkilala, may makikipag-date, gano'n. Pero wala yung yung parang, kasi 2 lalaki mga anak ko, 2 valedictorian. Oh, wow! Yung pinag-aangal. Wow! Diba, parang, ayokong ma-judge ako ng tao na, lalo na yung lalaki na, ako yung isa sa mga naging ng tatay mo. Ayoko nang ganun. Kaya, para mas pinipilit, mahirap man, syempre, sa kalagayan ko, pero kailangan kong maging magandang ehemplo sa mga anak ko. Nice. Kasi sayang matatalino yung mga anak ko. So, ayun, nag-stick ako hanggang sa nakabangon ng kaunti. Ayun, nabigyan ng exposure, medyo nakilala. Hanggang sa doon na, puro trabaho na lang po ako. Wala nang Pare kayo, pag-usapan natin yung relasyon mo sa mga anak mo. Sabi mo, nasa iyo yung anak mo, tama? Nasa akin po. Ako po nagpapaaral. Ako po lahat yung magagastos sa bahay. Ikaw yung pinili nila? Desisyon talaga nila yun? Bakit hindi sila sumama sa nanay niya? Parang gano'n, nanay niya. Hindi ko rin alam, pero siguro yung anak ko kasi, pinipilit ko naman na kung kanino nyo gusto sumama, okay lang naman. Pero mas pinili ng mga anak ko na ako yung samahan kasi hindi ko alam. Siguro dahil ako yung biktima, gano'n. Okay. Ilang taon sila nung nangyari yun?
I think 8 years ago kasi 8 taon na ako dito sa Pilipinas eh. Walang taon pa lang. So, so alam na nila talaga yung mga nangyayari. Mga Oo, kasi 22 na yung panganay ko Yung bunso ko 19 na. So may isip na po talaga sila. So kaya sila nakapag-decide na sila para sa sarili nila. Pare Koy, kaya lang, ang dami nag-judge sa akin kasi nga raw, bading ako, wala akong kapasidad na bumuo ng pamilya, hindi ko mapapalaki na maayos yung mga anak ko. Doon ako nagkaroon ng na kailangan magtrabaho ako. Kailangan putpudin ko yung sarili ko sa pagtatrabaho para makita ng mga anak ko sa awa ng Diyos. Ayun, maganda naman yung trabaho ko sa iba't ibang bar. Kaya malaki naman yung kita ko. Kaya natutususan ko lahat. Pare Koy, aside doon sa you're a good provider, responsible dad, ang mata ng mga tao dito sa Pilipinas, kahit papaano, kahit, di ba? Masakit sa mata. Na hindi ito yung the usual na family setup na ang tatay mo ay ganitong klase. Bading. Bading. Pagkatapos, paano yung reaksyon ng mga anak mo towards sa mga ganitong klaseng usapin? Unique daw po ako. Kahit anong mangyari, paglalaban nila ako. I mean, alam nilang bading ako, pero hindi yun yung batayan. Para matawag na tatay kasi, para matawag kang isang tunay na ama, hindi batayan yung kasarian mo kung ano ka. Bading ka, lalaki ka, tomboy ka, babae ka, di ba? As long na wala kang ginagawang masama sa tao, di ba? Tao ka. Ganda nun. May instances na ba na magkakasama kayo tapos binastos ka? May mga ganun bang eksena? One time, isang beses lang nangyari yon kasi kapag ka nasa kung lalaki naman talaga itsura ko, lalaki yung kilos ko. Siguro yung bading na yung pagsasalita ko. So, hindi naman ako mapagkakamalang bakla talaga. Okay. Paton, mga parang parang baklang pulis, gano'n. Ang tawag dito, ikaw, ganito na. Tanggap ka, proud yung mga anak mo. Pagkatapos, yung nanay nila, hiniwalayan ka at pumatol sa babae. So, this is a different scenario naman. So, paano naman nila tinanggap ang sitwasyon na ito? Una sa lahat kasi, kilala nila yung karelasyon. Nakilala na lang nila. Ayun, pati ako nakilala ko, nakasama ko pa nga Hindi ko alam Ayun, nahuli ko lang nga sa chat. Ganun. Kaya, pero maganda ngayon kasi magkaibigan na kami ng asawa ko. Natanggap niyo na? Natanggap na nila, of course. At saka ayaw na rin nila na magkabalikan kami. Parang okay na raw yung ganito. Na-set up? Oo, kasi baka mamaya pag nagkabalikan kami, baka hindi ulit mag-work. Parang sayang yung siguro mas maganda magkaibigan na lang talaga. Which is ngayon magkaibigan kami ng asawa ko. Whatever happens, asawa ko naman siya. May karapatan naman siya sa akin dahil asawa niya ako. Yun nga lang, siya may magandang love life kasi meron naman siyang karelasyon. Ako talaga ang single. Hindi kami naniniwala. Naghahanap ito. Nako, ikaw, nagampanan mo naman yung parte ng pagiging lalaki mo na 3%. Paano naman yung parte ng pagkatao mo na babae, which is mas malaking parte? Sa event, sa mga show doon ako babae. Pero pagdating sa mga usaping pagiging tao, mas lalaki pa ako sa tunay rin lalaki. Okay. Nako. Diba? Ito yung masasabi mo na kung minsan, itong mga ganitong klaseng kasarian, nagagampanan ng responsibilidad doon sa mga taong importante sa kanila, mas lalaki pa sila kaysa sa tunay na lalaki. Nakakatuwa kasi meron ako mga kilala na ganito din. Pero kapag nasa stage sila,
Babae ang hitsura. Barbie! Pero after nung performance nila, nung event nila, makikita mo, lalaki na ulit sila. Hindi, kasi ito Nakakatuwa. yung mga tipo na kung ano yung kinakailangan. Oo, kasi parte ito ng trabaho nila Trabaho. Ito yung karakter na ginagampanan ko kapag nasa entablado ako. Oo. Pero after na ng lights, Ibang tao shows, na ako. and people, Oo. ako tatay na ako. Yes. So that's it. Diba? Oo. Okay, nakakatuwa yung mga ginagawa mo, yung para pagpapalaki mo sa mga anak mo. Pero minsan ba, hindi sumagi sa isip mo na parang, magla-love life na ako, wala mga ganon? Actually, bata pa naman po ako. Medyo, sabi naman ng anak ko, sabi niya pa, kung gusto mo naman magkaroon ng partner sa buhay, pwede naman. Kasi malalaki na naman na kami. Kaya lang, naniniwala ako na siguro may darating in time. Hindi ko kinakailangan hanapin. Hindi ko kinakailangan mapababae or mapalalaki or whatever. Kasi sa edad ko to, ang kailangan ko na lang ngayon yung parang companion. Ganon. Pero pag walang dumarating, edi okay lang ako. Wala sa akin. Kahit tumanda ako na single lang ako, okay lang yan. Parang yung friend ko, gano'n na din. Parang nandun na siya sa point na hindi ko na kailangan ng babae. Tanging kailangan ko na lang, anti-inflammatory, tsaka paracetamol. Tumatanda na kasi. Gano'n na lang. Okay. Nakakaloka. May galit ba ang iyong dalawang anak sa kanilang ina? Before, yung mga fresh pa lang yung hiwalayan. Pero ngayon, we're okay. Magkaibigan. Minsan dito siya natutulog. Binibisita niya yung mga anak niya. Ganun. Pero parang hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Magkaibigan na lang talaga. Working na yung mga anak mo? Like, may asawa na din ba? Hindi po. Yung panganay ko po, graduate this December. Uy! Tapos yung bunso ko naman po, kag-graduate lang ng senior high, magka-college pa lang po. Madami-dami pa itong So, hindi, medyo matagal-tagal pa talaga. At saka sinabi ko naman sa mga anak ko, kahit dumanda yung buhay ninyo, katulad ng panganay ko ngayon, graduate na, sabi ko, hindi niyo pa rin ako responsibilidad. Habang nabubuhay ako, responsibilidad ko kayo, obligasyon ko kayo. So, parang sa akin, hindi niyo kinakailangan magbigay sa akin in return. Diba? Yung parang pinalaki ko kayo, pinaganto ko kayo. No, hindi. Hanggang nabubuhay ako ang may obligasyon. Makikiramdam na lang ako. Tama nga naman. Dapat ganun. Ang mindsetting. No? Hindi mo isasalin. Hindi mo isasalin sa anak mo yung responsibilidad mo. Investment yung anak, no? Kasi mga ibang yung mga mindset ng ibang tao. Alan, kapag graduate na yung mga anak mo, makakapagtahinga ka lang sa pagtatrabaho. I know. Makakaluwag-luwag ka na daw. Charot. Oo, sabi ko, bata pa ako. Kaya ko pa. Tsaka parang hindi ko maalis. Yun talaga yung passion ko. Ayun talaga yung trabaho ko, ang magpasaya ng tao. Diba? Kaya... Like, stand-up comedian. Like, anong ginagawa mo kapag nagpa-perform ka? Nakastand lang. Nakastand ka lang. Nagpapatawa ka? Anyway, so, kumusta na ang life ngayon? Ito, maganda pa rin. Fresh. Hindi, ito po, patuloy na binibigyan ng blessing ninyo. Wow. Kaya maraming salamat. Una po sa lahat, syempre sa mga bar po na pinagtatrabawan ko, thank you kasi... Saan ka nagbatrabahong bar? Oo. Sana, Consi Resto Bar, sa Nabotas, sa Apple Grilang, sa Marikina. Iba-iba. Secret Paradise sa Tondo. Ay, ang dami. Oo, araw-araw po, iba-iba po. Kailangan ko mayod MG Bar po, sa MG Bar po lang may Pako, Caloocan. Yan. Okay. Next time. Next time. G-Vibes po ng Taytay. Ayun, sa G-Vibes po sa Taytay. Grabe, all around ka pala, buong Metro Manila. Umiikot. Kailangan magsipag. Wala magstama. Kasi may nagka-college. Ang hirap din naman talaga. Diba? Pag hindi ka nagsipag, walang mangyayari sa'yo. True. Tama.
Anyway, Alan, tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila sa iyong story. Okay? Sige po. Okay. And then, syempre mamaya, bibigyan mo sila ng Life mensahe. lesson. Oo. Mga naanuhan mo. Ano bang pinaglalaban mo sa buhay? Yes, ganyan. Nagkaroon ng asawa, pero hindi pa rin nagkatuloy. Biniyaan sila ng 2 anak, pero hindi talaga eh. Parang may mga kulang sa kanilang mga puso nung sila yung magkasama at napuna nung naghiwalay sila. Char. Pero kung ganun man, na sige, kung hindi mag-workout dahil nga doon sa mga hinahanap na yun, at least paano, yung separate ways na, Yes. na pinuntahan nyo ngayon, you guys are okay with it. Sabi niya, friend naman silang dalawa nung ex niya eh. True. Not friend. Oo. Not friend. Parang casual, di ba? Oo. Nakakapunta doon sa bahay, Kasi, nakakatulog. At the end of the day, ikaw yung nanay ng mga anak ko. Oo. Pero, Okay. kung titingnan mo o obserbahan mo yung structure ng family na meron sila, magulo, no? Magulo. Kailangan ng malawak na pangunawa at pag-intindi, lalo na doon sa mga bata. Oo, magulo, Diba? pero sana ay hindi nagkulang dun sa love, dun sa pag-ibig. I think, at saka sa respeto. Yan. Yun. Kung mayroon namang isa, ito yung bagay na pwedeng ipagmalaki ni Alan. Diba? Ay. Anyway, basahin natin ang komento ng ating mga bida-bida. Ang sabi dito ni Joseph, sabi niya doon pa lang sa nakapagtapos o patapos ng 2 anak ay panalong-panalo ka na. Hindi ba po tapos? Oo. Advance po naman po kayo. Magtatabos pa lang po. Ngayong December. Yung isa. Magka-college, mag-high school ba? College? Oo, magka-college na. Tapos na ng senior high. Oh. Okay. Eto, madami din akong barkada na kagaya ni Alan. Ganyan din sila, sobrang mabait at may respeto. Pagpatuloy mo lang yan, huwag mong pansin ang nasa paligid mo. God bless. Ang ganda na sabi ni Barbara. Sabi niya, you're an admirable father. Mother to your kids. Bihirang katulad mo. Kahit sino lalaki pwedeng maging tatay. Pero hindi lahat ay may kakayanang magpakatatay. Exactly. Eto, sabi ni Althea, nakakahanga ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo lang yan, konting kembot na lang, makakatapos din si Bunso. Mag-school, tapos, hay, nako na, ang buhay. Oh. Si Alan ba ay Diaz ang sabi niya? Ano na? Diaz yung ipilyedo? Yes, yes. Kasi nandito yung si Joey Gabriel Diaz. Yun, papa ko yan. Oh! Kaya if ever you have a doubt, I'm not sure kung father talaga niya to. Son niya talaga to. Pero yung message niya, yun, papa ko yan. Oo. Diba? So, ibig sabihin, talaga if ever you have a doubt, na naging mabuti ba talaga siyang tatay despite? Makikita mo eh. Pero ito, yun, papa ko yan. So, tunay talaga yung sinasabi niya. Sabi dito ni Green, masasabi ko na nakaka-touch po ang kwento ni Alan, lalo na po sa pagiging mabuting magulang nyo. Saludo po ako sa inyo, lalo na sa anak nyo, dahil mahal na mahal nila kayo bilang magulang nila. At patunay na wala sa kasarian ng pagiging magulang, basta wala po kayong inaapakang tao. Yes, very inspiring yung story niya. Nakakatuwa, nakakataba ng puso na merong mga ganito na mga tao, 'di ba? Na ganito man sila, pinipili nila na maging tama. Especially dun sa mga ginawa nila, like nagkaroon siya ng anak. Hindi niya tinakbuhan ng responsibilidad. Kailangan mong i-push yun. Laban lang. Kumbaga, hindi naman tayo perfecto eh. Yes. Diba? Despite nung mga flaw na meron tayo, inaayos natin ang lahat sa abot ng ating makakaya. Yun nga lang, may ilang mga bagay na hindi natin kontrol, katulad ng desisyon ng ibang tao. Pero, piliin nating maging mabuting tao sa paraan na pwede nating gawin. Exactly. Anyway, mga kapuso, dami na nagla-like ko. Doon sa comment ni Joey. Tanong natin kung si Joey ba yung anak niya. Alam mo, kung ikaw bilang isang tao, idinidepende mo yung desisyon sa kung ano ang dapat makita ng ibang tao. Baka malilihis ka ng landas. Ay, totoo yun. Kumbaga, kung ano ba talaga yung obheto mo. Kaya ngayon, isipin nyo kung ano ang gusto nyong isipin sa akin.
Tapos, Basta ako, ginagampanan ko ang responsibilidad ko bilang isang ama sa aking anak. Diba? Mapakels na. Wala na kayong pakialam, Alam diba? mo, Wala sus- naman akong inaapakang, Oo, tama. tao, diba? Dito sa Pilipinas, di ba? Ang daming 90% po, ganyan. 90% po mga marites. Totoo. Kung ipiplease mo itong Wala. mga marites na to na wala namang ambag sa buhay mo, mapapagod ka lang pagkatapos hindi mo magagawa yung mga gusto mong magawa sa sarili mo. Totoo. Eksakto, di ba? Bakit mo kailangan i-please sa mga tao na mga Wala namang ambag. sus Marios? At saka kalimitan pa, yung mga tao riyan, gusto ko pa bumagsak. Totoo. Nakaabang yung mga yung bumagsak. Tapos papalakpak pa sila. Tapos Diba? yan yung buting nga. Grabe. Nakakatakot. Oo, hindi mo Mga kailangan, ganyang ugali ng tao. hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa kanila. Yun. Sus Marios, sinasabi ko sa iyo, waste of time if you want to please other people. Wala ka namang mahihita sa mga yan. Totoo. Okay, ito na ang ating bida na si Alan. Nako, Si nawala Alan, si nawala Alan. na. Oo. Ayan, si Alan. Hanapin po Asaan? natin si Alan matapos ka Oo. magkwento dito at magpasikat. Bigla kang Pagkas nawawala, mawala, iwan mo Alan. kami sa ere. Hindi mo papayag Alan, Nag-comment pa bumalik yung ka. anak mo. Oo, ano ba yan, Alan? O di ikaw na. Ikaw na ang perfecto. Oo. Siya nga si Perfecta sa gabi. Yan. Ay, nako. Nakakatuwa, no? In fairness. No, meron din ako makilala na katulad niya na may mga nagkaanak din. Mga mabubuti naman sila. Oo. Okay. Eto. Okay. Alan, saan ka ba Alan? nagsusuot? Alan, ikaw Saan talaga. naman galing, Alan? Kukurtin ko yung kwan mo. Ano? Pause! Huwag ka kurot ng kurot. Kukurtin ko yung kwan mo, Alan. Ha? Ano? Naputol yung keme. Naputi lang keme. Naputol yung Kev. Akala ko naputol yung J. Amay. Hoy! Ano dyan? J. Amay, pakinig ko. Papa Hit, Papa Marky, anak ko yung nagano. Oh, Ay, nakita ko. nakaka-proud. Nag-comment siya. Sabi niya, Oo. Yung tatay, bunso ko. tatay ko yan. Oh, sabi niya, proud na proud sa iyo ah. Wow. Ganun naman sila talaga, proud sila sa akin. Kasi alam naman nila na proud ako sa kanila. Baka kwan pa dyan. Gusto mo pa bang mag-ampon? Oo. Papampon ko yung anak kong isa. Actually po, may mga inampun din po talaga ako na Oh. mga hindi ko kadugo. Oo. May mga kasi ampun po ako eh. Ah. Actually, medyo ano nga kasi, yung yung asawa ko, broken family. Ako, broken family. So, tapos kami naging broken family, di ba? Parang, itinigil ko na yung kaya sinabi ko sa asawa ko na, malaya kang makakadalaw sa mga anak ko. Okay. Wala, hindi mo naman pinagdadamot sa kanya. No. Ay, natural. Ay, paano pag halimbawa, ngayon bumalik uli sa'yo na ayusin natin yung pamilya? Hindi na. Hindi na. Ha? Ayaw mo na? Parang na lang, kaibigan na lang talaga. Parang gano'n na lang siguro. Kasi until now, meron naman siyang partner. And magkaibigan kami ng partner niya kasi partner niya mabait. Daming nakikinig ngayon. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Bigay na inspirasyon. Ako po, una po sa lahat talaga, hindi ko naman po talaga mapapag-aral at mabubuhay yung mga anak ko kung hindi po ako nabigyan ng magandang trabaho. So una po talaga, bukod po sa Diyos, syempre number one po ang Panginoon kasi siya po yung kumukuha ng mga instrumento para sa akin. Katulad po ito, naging instrumento po kayo para yung mga nakikinig sa akin is maging inspirasyon po ako sa lahat. Diba? Na parang hindi porket daging ka, hindi porket lesbian ka or LGBT ka, wala ka ng ambag sa lipunan. Diba? Kahit hindi naman po lahat ng mga LGBT matitino. Parang katulad din ng mga lalaki at babae. Kung naging lalaki nga ako, baka mamaya drug addict ako. Kaya mas maganda na naging bading ako. Diba? Okay. Kaya yun lang po yung may papayo ko. Maraming salamat po sa mga amo ko, sa mga boy na tumatanggap po sa akin. Kasi kung di po dahil sa inyo, hindi ko naman po mabubuhay yung pamilya ko. Okay. Ito naman sa dalawa mong anak bilang sila yung inspirasyon mo para lumaban sa buhay araw-araw. Ano yung mga gusto mong sabihin sa kanila? Ano lang, simple lang po. Pagpatuloy po nila yung pagiging mabuting tao, magkaroon po sila ng takot sa Diyos. At saka, igalang po nila lahat ng kasarian. Kasi sa totoo lang po, yung mga anak ko magagalang po talaga sa mga katulad po.
Kasi syempre yung tatay nila ganito. So may respeto po sila sa lahat ng tao. Kaya, at saka ang pinakapayo ko lang sa kanilang dalawa is tapusin nila yung pag-aaral nila para balang araw hindi sila matulad sa amin ng nanay nila na naghiwalay. Diba? Parang kung magkakaroon na sila ng sarili nilang pamilya, sana maging aral kami na yung, di ba sabi nila walang forever, ganyan. Pero sana lang magkaroon sila ng maayos na pamilya tapos wag nila kami gayahin. Barangay LS 97.1 Forever Number 1